God, do the winter also. Lord, let us see living power. As we come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own gentle way. Kaya tawagan natin si Brother Aniel sa pumagbasa ng mensahe ngayon sa atin. Namatay pala, Ten. Baka pulo mo. Sprayin mo na ulit. Maraming po lahat. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng likid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng lipid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo, ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag na ako at pumasok sa kanila ang hininga. Mabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala niyong ako si Yahweh. Hihingan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Salamat po. Let us pray. Pakila namin Diyos aming Ama na makapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoon. Kami po yung malapit at papasalamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat po marami, Father God, na ibinako mo yung mga anak sa lugar na ito upang ikaw sambahin, upang pakinggan ang makapangyarihan mong salita. Dakilang Diyos, ikaw po ang kumilos ngayon. Ikaw ang gumamit sa iyong kapangyarihan, magpahayag ka po ng makapangyarihan salita upang patuloy, mabuhay, lumakas sa aming spiritual na pagkatao. Father God, ikaw po Panginoon sa kong sentro ng aming pagsamba through Jesus Christ, your Son, our Savior, Father God.
Kaya mo Panginoon ang Holy Spirit, Panginoon, na siya pong magdidikta ng aming pong kabulay-bulayan at magbigay ng sapat na karunungan pangunawa ng bawat nakikinig. Salamat po Panginoon sa angels mo na sinugo mo pagproteksyonan kami. Thank you so much Lord Panginoon in the name of Jesus Christ. Amen. Isang palakpak po para sa Diyos sa lahat ng pagpapala niya sa atin. Patuloy na tayong pinagpapala ang ating kalusugan, ating buhay, no? Walang masamang nangyari, patuloy tayong kumakain, patuloy tayong humihinga, patuloy tayong umiinom, mapayapang maghapon. So, hindi ba puro pagpapala ng Diyos yun? Bagamat may problema, nakakasurvive. Amen? Ang mga problema ay nalulutas dahil yan po ang kapahayagan ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Marapat lang na ang Diyos ay palagi nating pasalamatan. Palakpakan pa natin si Lord. Thank you so much, Lord. Pakabuti mo sa amin. Sino dito ang excited makinig sa salita ng Diyos? Amen. Excited po ba tayo palagi? Yung bang Saturday pa lang, nasasabi mo na kayo mensahe bukas. Ano kayo Sunday school bukas? Amen? Excited ba tayo? Alam niyo po, kapag ikaw po ay excited makinig ng salita ng Diyos, napakapalad mo. Dahil sabi ni Jesus, mapalad ang nagugutom at nauuhaw pagkat sila ay bubusugin. Meaning, spiritually, gutom ka. Nakakaramdam ka ng pagkagutom. Kasi kapag ang isang tao po o isang Kristiyano hindi mo nakaramdam ng pagkauhaw o hindi nakaramdam ng pagkagutom ng Word of God, there is something wrong. May problema sa sarili. Maaaring merong spiritual illness sa sarili. Why? Kasi bakit di nakakadama ng pagkagutom? Kaya ako po minsan pag di ako nakakadalo, pumali ako ng halimbawa prayer meeting, kapalya. Parang may kulang. Excited ako makinig ng Word of God. Kaya kanina, nung pag-Sunday school si Pastor, ninanamnam ko yun. Amen? Namnamin natin bawat Word of God. Bubusog ka, mabubusog ka. So ito po yung related sa mensahe sa based yun or sa pangitain pinakita kay Propeta Ezekiel. Si Propeta Ezekiel, isang major prophet ng Old Testament, ay pinahayagan ng Diyos, ipinakita sa kanya yung magagawa ng Diyos sa mga kalansay. Amen? Ipinakita sa kanya kung anong kayang gawin ng Diyos dun sa mga kalansay, ng mga isang tambak na kalansay. Kung anong kapangyarihan ng Diyos. So, pinakita ng Diyos kay Ezekiel, no, na nagkaroon ng litid, nagkaroon ng buhay, pero hindi nagkaroon ng litid, laman, o hininga, ang mga kalansay na yun hanggat hindi lumabas sa bibig ni Ezekiel yung kapahayagan ng Word of God. Amen? Ipinapakita nito in the future na mangyayari sa bayang Israel. Kung paano bubuhayin ng Diyos ang bayang Israel through God's servants, sa pamagitan ng pagpapahayag ng God's servants. At nangyari yun sa panahon ng Gawa chapter 2. Yung bumaba po yung Holy Spirit, nagpahayag ng Word of God ang mga apostol, then nabuhay yung mga patay. Spiritually, then ang pinag-usapan dito, hindi physical. Ito pong pinakita is halimbawa lang sa mga kalagayan Israel ng mga buto na sila, kalansay na sila, spiritually. Hindi ito physically, lulusog ng katawan nila eh. Then tumutukoy din naman ito sa panahon natin ngayon. Marami po ngayon dyan ang lulusog, pero kalansay yung kanilang spiritual. Bakit? Wala pong nagpahayag sa kanila ng Word of God. Hindi nabuhay, hindi tumayo
yung kanilang spiritual, patay yung kanilang spiritual. Kaya napakalaki pong bagay, yung pong, ito po, the importance of listening to God's Word. Amen? Napakahalaga yung pakikinig. Pakikinig pa lang ha. Naalala ko nga kanina, sabi ko, kailan nagsimula ang Bunggol family? Yung pong nagpahayag ako sa bahay nila ng Word of God, doon nagkandabuhay yung mga kalansay na spiritual. Nagtayuan, nagkaroon ng litid, nabuhay, huminga, then eto ngayon nagsiserve kay Lord. Mga patay na eh. Amen? Yung lahat ng tao po na hindi pa ho nakarinig ng Word of God is katulad ng mga kalansay patay. Hindi bumabangon para mabuhay, mag-serve kay Lord. Sila po ay mga patay spiritually. Kaya mapalad po tayo, kahit papaano po, malaking bagay ito yung ginagawa ni every Saturday, yung pamumulit ng mga kababayan sa Petpayo, mag-Bible tayo sa inyo. Mapalad po. Bakit? Yung pong Word of God lalabas sa bibig ninyo, yun yung magiging buhay ng bawat makikinig. Unti-unti silang magkakaroon ng litid, laman, hininga, din babangon sila at mag-serve kay Lord. Amen? Ito po yung kagandahan sa pakikinig pala. Kaya mapalad din naman yung mga taong nakikinig, willing na makinig. Siguro yung Bunggol family, kung hindi ito nakinig, wala. Nasa mundo sila ngayon, hindi sila nagsiserve, mga patay spiritually. Butot kalansay. Salamat sa Diyos dahil nung makita ko yung opisina nila noon, sabi ko, ang sarap pag Bible study dyan. Sabi ko gano'n. Nangyari. Amen? Tapos, nung pumunta ako sa opisina ng mama nila, may nakita ko yung Word of God. Sabi ko, kayo, hindi po, ano po yan, nagagati po ako nakakarinig, sabi ni mama nila. Sabi ko, gagawa tayo ng strategy, sabi ko. Nung lumipat sila, brother John, doon sa upahan, malapit sa akin, sabi ko, allokin ko sila na ako ang mag-blessing sa kanilang bahay. Then, doon nag-start. Nagpahayag ako ng Word of God. Ang daming bumangon, buong pamilya, bumangon, nagalitin, nagkalaman. Ngayon, nagpupuri sa Diyos, nagsiserve kay Lord. Bakit nabuhay? Dating patay, di gumagalaw para kay Lord. Nabuhay sa pamilya. Sana si Brother Bino, nagpapatuloy ngayon, ano? Brother Bino. So, nabuhay din. Buong pamilya nila. Bihira po ganyan. Bihira po na isang pamilya ay mabuhay spiritually. Minsan, tatay, nanay, ilan lang mabuhay. Yung iba kasi hindi willing makinig. Amen? Kaya napakahalaga po yung makinig. Sabi nga, faith comes by hearing and hearing with the word of God. Nagsisimula yung faith dun sa pakikinig. Kaya akala ng iba, kapag umupo ka, huling naman. Hindi po. Pag willing ka makinig isang araw, babangon yung spiritual mo, unti-unting magkakalaman yan, magkakalitin, mabubuhay, gagalaw yan, gagawa yan ang kaluban ng Diyos. Buhay na. Pero yung kung hindi yung willing, ayan, pasipol-sipol sa bahay, walang ginagawa para mapurihan ang Diyos sa paglikuran. Bakit? Patay spiritually. Ayaw makinig eh. Amen? Kaya po tayo, sipagan natin yung pagdating ng pakikinig. At katulad din, related doon sa school natin, yung kalagahan din naman ng pagbabasa ng Word of God. Kaya pagbabasa ng Word of God is katulad din ng pakikinig. Dahil pag nagbabasa ka, naririnig mo yung sinasabi ng Bible, ipapasok din sa iyo. Ano nga po ba ang meron sa pakikinig? Amen? Kaya po napakahalaga nito sa ating buhay. Ano po yung puntos natin? Number 1, there is power in the Word of God to rebirth our spiritual life. Hello. Meron palang kapangyarihan ang salita ng Diyos para mag-born again, magkaroon ng spiritual rebirth, o magkaroon ng panibagong pagsilang yung patay mong spiritual na pagkatao. Amen? May nabalitaan po ba kayo na nabago yung buong pagkatao niya without listening God's word? Wala, no?
Sa buong mundo, wala kang mabaitan, nagbago yung tao na yan. Ano nangyari? Bumait siya, nawala lahat ng bisyo niya. Naging makadyo sila. Hindi naman nakinig ng urugan. Zero po, wala. Lahat ng taong nagbago, killer, huldapi, rapist, mamamatay tao, o ano pa man, nagsimula sa pakikinig. Kailangan niyo ba si Pastor Robert? Of course, pag yun lubaran ninyo puro tato ang katawan niya. Minsan nga lumalabas sa tato. Nakapatay kasi yan. Dahil nakulong yan, doon po yan nagbago sa loob ng silda. May pastor doon nagpahayag ng ulugan, nabuhay yung kanyang kalansay, yung nagkaroon ng litid, ng laman, bumuhay, nabago ang kanyang buhay, din bumangon yung spiritual niya din ngayon, nagiging man of God. Hello. Kilala niyo po ba si Pastor Aris ng Facebook? Isang vlogger na pastor na minsan nire-repost ko. Isa siyang bakla, pero may pastor na. At ang membro niya, mga dating bakla, ang gaganda pa. Tapos yung mga tumboy, membro niya, naging tunay na babae, naging tunay na lalaki. Bakit? Ano nangyari? Dahil sa word of God, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Hello! Kaya hindi natin pwedeng maliitin yung pakikinig. Huwag natin sabihin, kakaburing naman yan eh. Ulit-ulit naman yan eh. No, may ginagawa yan sa buhay natin spiritually para lalong tumibay yung bagong ikaw. Lalong sisigla yung bagong ikaw. Dating kalansay, patay na, mabubulot na. Timbulit nilagyan ng liquid, dugo, laman, then bumangon na buhay ng serve, spiritually speaking. Amen. There is power in the Word of God to revert our spiritual life. 1 Peter 1:23. Makibasa po. Sige po, makibasa po tayo para maano naman tayo. 1:23 ng 1 Peter. Sino yung nakatagpo? Para masanay din po kayo magbuklat ng Bible. Sino yung nakatagpo? Si JJ, walang dalang Bible. So, dahil yung Bible mo, hindi mo pinitkin. Sabi ba JJ, magbanong naman tayo, mag-Bible kayo sa lawa. Amen. Saan po yan? 1. Amen. Sa 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng tao. Hindi ito about pagsilang ng tanggol, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kita niyo po, yung palang salita ng Diyos ay parang binihi, sperm, na magkakaroon ng isang buhay pag pumasok yan sa iyo. Binihi ang salita ng Diyos na pag ito po'y napakinggan, isisilang yung bagong ikaw. Hello? Ito yung kapangyarihan sa pag nakinig ka ng ulog at then willing ka. Ay, pastor, meron namang ibang hindi willing. Nakikinig lang. Bakit, pastor? Hindi sila nabago. Pero every Sunday nakikinig. Ay, katulad po din kasi yan ng mga batang sinusubuan, din dinudula yung sinusubo. Hello? Ganon din yan. Nakikinig ka, pero nagalit. Wala mo po kusino. Nire-reject. Sabi nga sa Santiago, tanggapin ninyo yung word of God para matalim sa puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Sabi ng Santiago 1:21. Yung word of God daw po, tanggapin at itanim sa puso. Kaya ngayon tinanggap mo, nakinig ka, labas ka bilang tayo na. Kalukuhan niya. Kaya may mga Kristiyano, siging upo, siging pakikinig, hindi lumalago kasi merong tinatawag na arrogant attitude. Arrogant? Bahala ka dyan. Bakit ikaw? Bakit yung pamilya mo? Bakit ikaw? Imbes tanggapin yung ulugan para po sa kanyang sarili, para lalong titibay, mabubuhay siya, lalago magmamature na natiling immature. Bakit? Depende po kasi sa puso ng nakikinig. Amen? Hello.
Kaya pasalamat tayo, bakit tayo lumalago? Kasi bukas yung ating puso, handang tanggapin ang salita ng Diyos. Ako naniwala, hindi wala kayo ngayon dito kung ang salita ng iyong pinapakinggan ay nire-reject niyo. Wala kayo ngayon dito. Amen? Eh bakit ka pupunta? Kung nire-reject mo rin naman. Tingnan mo yung mga tao, hindi na nagpapatuloy. Ang spiritual nila, unti-unti na namang namamatay. Babalik na naman sila sa kalansa eh. Pag hindi ho sila makakarinig, magpatuloy, makinig ang salita ng Diyos, bilang sabi nga kanina, pag nakinig ka, para itong vitamina, nutrition, ito, patuloy na aalagaan yung spiritual na pagkatao mo sa habang ikaw ay nakikinig. Pinalulusog yung spiritual mo, pinakakaya ka spiritually. Yung tao hindi nagpapatuloy, anong nangyari? Katulad ng tao hindi kumain sa isang buwan, isang linggo, o isang taon. May tao bang buhay hindi kumain ng 2 buwan? Buhay ka pa kaya? Tubig siguro, buhay pa kung tubig. Tubig na iinom siya, baka 2 buwan, makasurvive. Pero hindi siya manatiling buhay physically. Spiritually po, mamamatay ang spiritual nating pagkatao kapag hindi tayo nakikinig na nagpapatuloy sa Word of God. Kasi nga, ang Word of God is like food, water, lahat ng physical needs natin, ganun ang Word of God, ikumpleto po ito. May prutas dito, para palusugin ka. Punong-puno ng vitamina ito. Alam niyo po ang Bible, pag nakita niyo, tingnan niyo siya ng punong-puno ng prutas na magbibigay vitamina sa ating spiritual. Alam niyo po yung mga tao panikain ng prutas. Sila yung mga tao mahaba ang buhay, hindi sakitin. Kasi nandun yung mga vitamina. Tingnan mo si Eva si Adan, umabot si Adan ng 930 years. Kasi ang kinakain nila is punong kahoy, bunga ng punong kahoy, din mga gulay. Then dumating time, kumakain ng mga karne, kung ano-ano, mixin yung buhay ng mga tao. At nila, again, sarap-sarap yung nagtakan yung mga, ngayon, crispy pata, laway-laway yan, isang baboy, ulitson, ngayong December, magkakalitson siguro tayo na, anniversary. Baka magkakalitson tayo. Pero bihira yung anniversary, isda, gulay, bihira. Minsan may nakatawag na baboy. Okay lang naman kung minsan lang. Huwag naman lagi. Kaya po ang salita ng Diyos, halimbawa nakikinig, pakinggan yung mabuti. Halimbawa kayo walang malay sa Word of God, nagsalita ko, habang kayo nakikinig at willing, bababa sa inyo ang Banal na Espiritu. At kapag bumaba yan sa inyo, nandoon po yung mabubun again ka o maranasan mo yung spiritual rebirth. Diyan po magsisimula ang isang taong maborn again sa pakikinig. Amen? Meron nga pong kasaysayan dyan eh. Diyan sa Acts o sa Gawa 10:44. Ito po, nakinig siya eh. So ano nangyari ng pakikinig niya kay Pedro? Sa Gawa 10:44. 10:44 hanggang 48. Yun po yung isang halimbawa ng pakikinig. Then ano nangyari nung nakinig? 10:44. Sino na nakatagpo? Sa 48 po. Ito po yung pamilya ni Cornelio. Pumunta si Pedro, inutusan ng Diyos ng Banal na Espiritu. Sabi sa 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Kita nyo?
Nakinig lang po sila, maya-maya, yung pong mga nakikinig, bumaba ang Holy Spirit sa bawat isa. Katulad nung napayag si Pedro sa gawa, yung Pentecostes, fiesta ng Pentecost sa Jerusalem, nangaral si Pedro sa napakaraming tao, fiesta yun eh. Biglang habang nakikinig sila, bumaba yung Holy Spirit sa kanila. Napuspos sila, naging Christian sila, nag-born-again sila, nagbago buhay. Sa kapangyarihan, una ang ginagawa, kapapahayag, katulad ni Ezekiel. Pinapahayag doon, sabi ni Nandos kay Ezekiel, kita mo yung mga kalansa niyan? Opo, naniwala ka bang mabubuhay yan? Kayo lang po ang nakalam, sabi niya. Magpahayag ka sa kanila, baba mabubuhay sila. Magpahayag ka, pinapahayag siya. Magkaroon ka ba mo ng litik? Nagkaroon ng litik, nagkaroon ng laman. Pero kung una daw yung tao, may kompleto na, wala pang hininga. Sabihin mo magkaroon ng hininga. Sinabi niya, nabuhay na sila. Ito po ang mga man of God, nakakabuhay ng spiritual na patay. Kapag hindi po yan tinawag ng Diyos, yung taong yun nagpahayag ng mga word of God, walang mabubuhay na patay sa kanila. Kasi hindi sila tinawag. Hello. Naniwala kayo? Napakarami pong churches ngayon, ang lalaking church, pero yung mga membro na mga patay. Bakit? Patay po ang kanilang spiritual life. Bakit? Hindi po bumabangon sa bagong buhay. Hindi. Nandun pa rin sa buhay nilang dati. Galing simbahan, nagmumurahan. Galing simbahan, nakahanda na ba yan inumin dyan? Dami na ba pulutan? Naging inuman at lalasingan galing simbahan. Huwag niyo sabihin buhay ang spiritual ng mga yun. Kasi ang tao ho na nakarinig ng Word of God, pag siya po ay nabago, pag siya po ay nanahan sa kanya ang banal na espiritu, mawawala sa kanya yung lumang niyang pagkatao. Mababago po ang kanyang pamumuhay. Amen? Hindi na siya mabubuhay na katulad ng patay na walang ginagawa ng paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nagja-judge, pero si Ezekiel, tinawag ng Diyos para magpahayag. Amen? Hindi po, kapag isang tao hindi siya tinawag ng Diyos, di nagpahayag siya, yung mga nakikinig sa kanya walang mababago. Dati doon tayo nagka-church eh. Sikinig tayo, uwi, nausaw. Mag-uwi, inuman, lasingan, makiapit tayo, kung ano-ano pinagagawa, kahalayan. Pero nagka-church. Ako nga dati, nagka-church ako pag linggo. Sabi ko, mag-church, punta na ako simbahan linggo umaga para sa hapon. Kahit pag-hapon ako mag-inom. Minsan naman, tamad ako sa umaga, sa hapon ako magsimba, kasama yung pamilya ko, lasing na ako. Sisimba ako gusto suray-suray, kagatan kayo mga Kita niyo yung mga, hindi, walang nabuhay. Walang nabuhay sa akin na bago ako. Bakit? Kayo nagpahayag eh. Hindi rin naman totoo mga ngaral ng Diyos. Kakamping sa tanas, kaya yung kanyang membro hindi nabuhay spiritually. Tuturuan pa nga eh, ng mga kamalian, sila pa nga magtuturo. Mag-inom tayo mamaya, huwag masyado ha. Okay, ninong-nina, wala ba magparo? Walang aral na pakinggan na ayaw ng Diyos yung mga bagay na ito. Kaya mga tao, namatay sa kanilang kasalanan, tumanda na walang pinagtatandaan, namatay silang ganon, sinilang silang ganon, namatay na ganon. Bakit hindi nabuhay spiritually? Bakit hindi ho nagpahayag ang isang mga ngaral ng tamang kapahayagang buhat sa Diyos like Ezekiel? Si Ezekiel po, tinawag ng Diyos. May anointing siya para bumuhay ng mga patay. Kaya po, sabi ko, Lord, kahit ilan na yung makinig sa akin, ang halaga na buhay sila. Amen? At naglilingkod kay Lord. Nagsiserve. Para tandaan ko yung meron pong puling si Lord. Tagal natin nagpahayag tapos walang nabuhay, nabagong ikaw. Kaya nga sabi si 2 Corinthians 5:17, kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na.
Bakit nababago ang tao? Kasi nakinig siya ng word of God. Ganun ang kalakaan yung pakikinig. Second, ayan o, tingnan niyo po yung mga talata, ilagay nyo na po yan. Sa 2 Timothy, chapter 3:16, sa ibang salin, ang salita ng Diyos ay hiningan ng Diyos, hiningahan sa ibang salin. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, mayroon pong hininga niya, na kapag pinakinggan mo, mabubuhay yung spiritual mong nakataong patay. Habang makikinig ka ng word of God, dahil yan ay hininga ng Diyos, yung patay mong pagkatao, mabubuhay, hininga. Yan po yung misteryo ng salita ng Diyos. Kaya ang Bible, hindi mo pwede sabihin na ordinary book. Hindi po. Ito po yung powerful, very powerful. Nung nagbasa ako ng Bible, hindi pa ako naging perfecto, pero lahat nakasamaan. Pinagdirihan na natin dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Yung po yung may kapangyarihan ng salita ng Diyos, powerful po yan. Huwag nating maliitin yan. Ang kaaway po, alam niyo po yung kaaway si Satanas, meron din niyang aklat. At may power din yung binabasa. At tulad ng mga lakin, binabasa yan ng mga magkukulang, ng mga mayating-anting. Binabasa yung aklat niya, yung black magic, black book, babasahin ng mga lakin. Din ang orasyon nila. Yung kanilang inaorasyon, namamatay yung kanilang kinukulang. May power na. Yan yung gawa ng yung Satanas. Ginagaya niya ang Diyos. May libro din siya. Pero ang libro ng Diyos, ito, 66 books. Na kapag binabasa mo ito, magbasa po tayo, tama yung sabi mo, magbasa po tayo lagi. Magugulat ka yung improvement ng spiritual mo. Magugulat ka yung kaano ka kalusog. Pag may problema, hindi ka basta-bastang mayuyupi. Bakit? Very healthy yung spiritual mo. Hindi yung konting season bagsak. Bakit? Hindi, unhealthy yung spiritual mo. Bakit? Tamad magbasa eh. Tamad magdalo sa gawain. Tamad makinig. Makikinig, pero yung attitude, ano ba ito? Bakit ba? Ako yata tinutukoy mo. Pag mayroong ang arroganting attitude, habang nakikinig, hindi mo na-absorb yung pinapakinggan mo, hindi ka titibay, hindi ka malalago. Amen? Ganun po yan. Dapat ang ating puso maging uhaw at handa magpadilig ng Word of God. Then magugulat ka. Kahit anong bigat ng problema, kaya-kaya kasi po sa tibay ng spiritual. Hindi ka basta-basta matitiso. Amen? At alam mo po yung ating kaaway, maraming kaparaanan. Wawasakin yung faith mo para hindi ka magpatuloy mag-serve kay Lord para mamatay ka muli at maging sa kanya ka muli. Marami pong tao ngayon na tumalikod na sa Diyos, wala nang ganang makinig. Ay, nako, makasawa na pakinggan. Ganito ganyan. Ayun, ang buhay, balik sa dating patay. Hindi na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ayaw makinig ng Bible study, ayaw makinig ng payo. Yan. Papunta na sila sa pagkakalansay. Nakita niyo patay? Unti-unting maaaglas yan. Pag naaglas yan, mangamoy yung katawan, mabubulok unti-unti, maging abo yung physical, din buto na lang. At katagalan, yung buto magiging likabok na rin. Totally patay. Totally dead. Yun po ang larawan spiritually sa mga taong hindi na nakikinig ng word of God. Hindi na sila na-sustain ng word of God. Amen? Huwag nating maliitin yung pag-upo, pakikinig, pagbibigay ng time sa pakikinig, sa pagdalo sa gawain. Huwag maliitin. Kasi isang araw, pag nagpaplano kang pumunta sa gawain, sa Satanas, makikialam yan. Pumunta? Ay, masama ka na. Huwag ka nang pumunta. Diba masama pakiramdam mo? Bubulong kayo. Maraming gagawin sa Satanas para mahanda ka, para mag-fit yung spiritual mo. Nakita ka, nakihingalo na spiritual eh. Bilisan na, please, malapit na tumubaksak yan, malapit ko na ito makumpinsi.
Unti-unti natatalikod to, unti-unti nang magsawa sa pakikinig at mamamatay tuluyan yung spiritual nito. Ganun po yan mga kapatid. Maraming discouragement. Minsan yung kapwa natin kapitbahay, naku, makinig kayo sa mga bulaan yan, naku, mabulto yan, naku, nadali ka. Kasi ayaw ni Satanas na ikaw mabuhay sa Panginoon ng Diyos. Ayaw ni Satanas. Gusto ni Satanas, best friend mo siya lagi. Kung saan gusto niya, sama-sama kayo. Gusto niya. Isang araw, sama kayo sa kanyang harian. Sa impyerno. At kasama kayong araw-gabi, paparusahan doon. Kapag tayo nagpadala sa kaparaanan ng Satanas. Hindi ba ano? Pakikinig na naman, burin niya. Lagi na lang, puro na lang, ganyan lang na. Ay, yung mga nagpahayag natin mga hindi naman perfect din Sila nga gumagawa Lahat ng kaparaanan, discouragement gawin sa Satanas, patitigilan at pakikinig para mamamatay muli ang spiritual. Pagpatay ka na, kalansay ka na, hindi ka na gagawa sa kalupan ng Diyos. God's word will give us new life. Amen? Sa pakikinig, ito magbubuhay magbibigay sa atin ng bagong buhay. Sabi na aklat ni Juan 6 for okay, basa po. Anong talata ito? John 67. Pakibasa po yung buhay. Kung paano tayo magkaroon ng buhay. Spiritual life. Amen. Ano yung salita? Yung salita ng Jesus. Yung salita ng Diyos. Magbibigay buhay. Magbibigay ng eternal life. Kaya ikaw at ako na mahilig makinig, huwag ka magsawa. Bakit? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil patuloy kang nakikinig ng word of God. Huwag kang magpapadistract sa kalinuman. Ako, marami pong ginagamit si Satanas para i-distract yung faith natin sa pakikinig. Yung po mga tao na umayaw na, po kawawa po. Sabi ng Bible, ang matili ang wakas siyang maliligtas. Hindi pwede na, pastor ako, pwede na ako hindi makinig. No. Pwede ba yung sabihin na hindi na ako kakain, pastor ako, hindi na ako kakain ng kanin. Ibig sabihin, ang physical natin, umaga, tanghali, hapon, kumakain yan. Ganun din yung spiritual natin. Kailangan continuous kumakain po yan. Kaya ako po, hindi po ako pumapayat na hindi ako nakapagbabasa na word of God sa trabaho. Ngayon pa paano, minsan busy. Level 5, nakikinig po ako, nagbabasa ako ng word of God. Bago magtrabaho, nagbabasa ako ng word. Bakit? Gusto ko i-feed yung aking spiritual para hindi manglupay-pay. Amen? Kaya kung hindi mo mapakain yung spiritual mo, makikina ka. Eh kung physical ka lang concern, maya ka lang bimirinda, malasog yung physical mo. Word of God, tamad ka magbasa. Kunting marinig mo, kisot. Ayoko na nga. Madali kang ma-open. Hindi ka strong spiritually kung strong spiritually ka, ay, kung ganun ugali niya, hindi ko problema yun. Si Lord ang bahala sa kanya, ipag-pray ko siya na tuloy siyang mabago. Diba? Hindi yung spiritually mature. Hindi ka na-open. Ayoko nang dumalon dyan. Nangihina ako sa babae yan, sa lalaki yan. At totoo yung mga problema na sa atin. Mahina yung spiritual natin, madaling makinig, madaling ma-open. Kasi, tamad nakinig, tamad itagong ang word of God sa puso. Sabi nga ni Hari David, 119 ng awit, verse 72, sabi niya, ang salita mo, O Diyos, ay sa aking puso, aking iingatan upang hindi ako magkasala sa iyo kailanman. Itago natin sa puso yung ating bawat makakinggan. Huwag natin babaliwalain yung napapakinggan natin.
Kaya kapag pinapaliwala natin ng papakinggan, para ka nang kumakain, pagkain o dura, kain, dura. Hindi mo napipit yung sarili mo. Kasi pag hindi mo tinatago sa puso mo yung napapakinggan mo. Kaya hindi magkakaroon ka ng bagong buhay. Sabi nga ng Jesus, may nauuna ng mahuli at may nanguhuli mauna. Bakit ganun? Ano ibig sabihin niya? Spiritually po, meron po matagal na sa Panginoon na mahuli silang lalago kaysa sa doon sa bago. Bakit? Bago lang yan pero lumago. Bakit? Yung lahat ng napakinggan niya, pinahalagahan niya sa kanyang sarili. Kaysa doon sa nauna na tamad makinig, then may attitude pa na nagre-resist. Kasi sinasabi ko, magaling pa ako dyan eh. Mali naman yung sinasabi niya eh. Hindi ko mo siya pastor, tama na yun. Attitude, wrong attitude. Imbes na ako nga po, amen po, praise the Lord po. Tatanggapin ko yan dahil yan ang sabi ng Diyos. Kapag ganun ho, very strong yung iyong spiritual. Hindi ka madali mag-give up sa bad problema, pagsubok sa buhay, hindi ka bumigit agad-agad. Kasi strong yung iyong spiritual. Masipag kang makinig, masipag kang magpasa. At kapag yun ho ang simula para lumakad ka ang buhay sa Panginoon Diyos. Pastor, mahalaga yung pakinig lang ba? Kasi po, una, pakikinig din. Ang susunod, paano na po yung pamumuhay na. Naging buhay mo na yung makinig, simple na pakinggan mo, yun na ang nilalakaran mo. Sabi nga, what you hear is what you hear. Kung na pakinggan mo, yun yung makukuha mo. Kung anong pinasok mo sa sarili mo, yun ang magiging ikaw. Kung ang hulog ka na inipon mo sa sarili, ang hulog ka, yun ang magiging ikaw. Lalakad ka ng hulog ka. Kasi tunog na hulog ka ng iyong sarili. Amen po ba? Kaya mula ngayon, yung malitin yung pagbabasa ninyo, magbigay kayo ng tamang oras sa pagbabasa. Kahit 5 minutes, 10 minutes, magbasa kayo sa bahay. Para ho mapakinggan ng hulog ka. Na hindi tayo lalabyan-labyan sa ating pananampalataya. Mga minor pa lang yung ating mga naranasan ngayon, mga kapatid. Hello. Kung bakit kumpara mo sa ibang bansa po, sa ibang bansa ho, maging physical nila ho, ay grabe na ho nangyayari. Gira dito, gira doon, baha dito, baha doon, lindol dito, lindol doon. Tingnan sa awa ng Diyos ang Pilipinas kahit papaano. Hindi pa nakaranas ng sobrang sigat. E papaano kung sa atin dumating yan, mga kapatid? Saan kayo pupulutin yung faith natin? Dapat anumang mangyari, ang unang bigyan natin pansin yung ating pananampalataya. Matibay, humarap na anumang sitwasyon na hindi ka bibitaw sa Diyos kailanman. Dahil ang Diyos ang magwawagi sa buhay ng bawat isa sa patuloy na naniwala sa kanyang salita. And then, number 3, faith comes by hearing and hearing with the word of God. Sa Romans, faith comes by hearing. Dubli yan eh. Hearing and hearing with the word of God. Ibig sabihin, yung pakikinig mo at pakikinig, yan yung mag-build up, magpapatibay sa faith mo. Amen? Eh kaya yung iba nga ayaw makinig na, kaya nga tingnan yung buhay nila, kaya nakagubawa na. Bakit? Sila mismo nag-i-encourage o nag-i-discourage sa kanyang sarili. Ay, may pananampalataya na. Pagdating ng Bible na pag-usapan, ayaw na makinig. At tingnan mo ang buhay. Tuloy ang pagiging patay spiritually kasi ayaw makinig. Kaya yung pananampalataya mo nagsisimula sa pakikinig. And before listening to God's word, you will be prepared to use in His ministry. Hello? Kapag ikaw ay nakikinig, piniprepare ka para magamit ng Diyos. Kaya ikaw at kung maliit ginagawa mo dito sa church, kaya ka nandyan, dahil lumalago ka, at binuhay ka ni Lord para mapaglikuran mo siya. Amen? Hindi pa so, naglinis ko naman ako. Hindi maliit yung napaglilinis. Kahit naglinis ka naman siya, para naman kay Lord, ibig sabihin ng buhay ko. Yung patay spiritual, yung maglinis pa sa church yun. Naliyoko ka sa church yun. Kasi patay spiritual,
Amen? Yung bawat ginagawa natin para kay Lord, ibig sabihin nabuhay na po yung bagong ikaw. Karanas ka po ng spiritual rebirth. Kaya nga Hebreo po, 5.12, pakinggan niyo po, 5.12 ng Hebreo. Bago tayo mag-conclude nun, kapatid na tayo. Hebreo, 5.12. Mababasa ni Sister Marilo ng linggo yan eh. Hebreo 5.12. Nabasa? Marilo kung nakita mo. Amen. Sa 11, marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw yung makinig. Dapat sana yung mga tagapagtulong na kayo, sabi ko yun. Kasi rin yung pakikinig mo, pakikinig, binibuild up ka ni Lord, pinapatibay ka, prepare ka para magagamit ni Lord sa pagtuturo. Sa iba mang gift eh. Pwede kang gamitin sa pagtuturo, pag-share ng lugar. Yun po yung kaya ganun kahalaga yung makikinig kayo natin. Pag kayo magsawa, makinig. Hello. Kahit sabihin natin, paulit-ulit na lang, huwag magsawa. Bakit? Nasawa ba tayong kumain araw-araw? Hindi naman ah. Ano, yan ang tuyo na naman. Hindi naman tayo ganun. Okay lang. Basta kumain tayo. Ituyo ka ng umaga. Ngayon, tuyo pa rin. Okay lang. Masarap pa rin kumain. Eh bakit pangulugan? Pwede sabihin, nakasawa na. Hindi dapat gano'n. Diba? Kung paano may physical natin ay matakaw kumain, bakit ganun sa espiritual? Di ba kakawin tayo? Pagdating na, kainan na! Anong oras na? 9 na! Linggo na, kainan na, nahulog na, takbo! Hindi yung pagdating sa, doon sa bahay, pag sigaw ng nanay, kain na, takbuhan yung mga bata. Dapat ganun tayo eh. Sa itating kumain, amen? Dapat ganun. Sandi na, kain na, takbo na tayo, kain na. Word of God po yan. Malulusog ka, then, nagagamit ka ni Lord. Amen? Okay po. Conclusion. Listening God's word must be continuous. Hebreo 3:12, sabi doon, araw-araw kayong magpalalahanan. Ibig sabihin, Word of God po sinasabi, dapat lagi tayong kumakain ng Word of God. Amen po ba? Kaya, wag po kayong pumayag ng bahay niyo walang Bible. Kung wala kayong Bible, ibinta yung bahay, pabili yung Bible. Walang kwintambay na walang Bible. At higit sa lahat, of course, binabasa ang Bible. Amen po ba? Hindi display lang. Kasi pag display lang, walang mababago. Ayaw po kayo tumayo at ayaw po yung mawit sa Panginoon. So, next, gamutin mo yung microphone. Awitin natin yung purify. Kasi, yung aking puso, isang lalagyan ng Word of God. Kaya dapat, ang aking puso ay malinis. Praise the Lord. You reply my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Refine the fire.
Deep within, real kindness find. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Kasapin natin si Lord, mga kapatid. Personally, ang Diyos na ikinig sa atin. Narito siya sa ating kalagitnaan. Kasi sinabi niya sa Mateo 18:20, kung saan nakatipon na lapatlutak sa ng pangalan, naroon siya sa ating kalagitnaan. Sabihin natin sa Kanya, palabuhin mo tayo, alisin niya, upang panghihinawa natin na pakikinig. Bigyan tayo ng pusong uhaw palagi na makinig ang salita ng Diyos. Dahil ito ang patuloy na bumubuhay sa atin, nagpapalakas sa ating spiritual, sa ating pananampalataya. Magpakumbaba tayo sa Diyos, ang harapan niya. Katibayin mo ng ilang Ama, marami pong mga pananampalataya. Umuhayaan o Lord na mahal kami nakaaway, na mawala sa amin ang gana kumain ng spiritual food. Umuhayaan, Panginoon, na kami na po ang magre-reflect sa pagkain na spiritual na magpapatibay sa amin sa buhay. Bagkus, maging kasangkapan kaming magpakain sa iba upang mabuhay ang mga butot kalansay na nasa paligid namin, mga kapitbahay na mag-anak. Butot kalansay, mga spiritual kalansay, kailangan nakapahayagan ng iyong salita. Nagbibig namin, Lord, gamitin mo sa iba. Bigyan mo kami ng tapang lakas loob at pagsasaga upang mabuhay po sila. Isang araw, makasama po namin sa ikarian. Dahil ang mga patay na spiritually ay hindi makasama sa ikarian. Hindi ito'y makasama na niyang kaaway sa dagat-dagatang apuin. Hindi po pabayaan, Lord, na kami maging satisfied na lang sa aming kalagayan. Habagan namin yung mga tao, Panginoon, mga pagtutok kalansay spiritually. Salamat, Panginoon po. Sa iyong mapulot sa mahal. Hindi may ganun ang Jesus. Amen. At amen. Pinapakasip si Lord. Glory to the Lord God. Maraming salamat po kay Pastor Jerry sa pagbabahagi na mensahe ng ating mahal na Panginoon. Ngayon naman po ay nangyayang si Sister Lynn sa ating professor. Nagdako po tayo offertory. Madalas natin marinig yung natin sa Biblia na kung sino ang nagbibigay ay siya pang bibigay. At kung sino yung hindi nagbibigay, siya pa yung mawawalan. Pero tayo ba bilang mananampalataya, nagbibigay ba tayo para mabigyan lang? Or nagbibigay ba tayo para madoble kung ano yung ibigay natin? Kasi kung gawin yung mindset natin na magbibigay para magkaroon or magbibigay para madoble, magiging failure tayo bilang isang mananampalataya. Tama na nasa utos ito ng pagbibigay. Pero kung hindi ito bukas sa ating puso, malamang tiyak na babagsak tayo bilang mananampalataya. Dahil ang pagbibigay, sabi nga ni Jesus, ay dapat na naayon sa amin sa loob ng ating puso. Kasi di ba dapat magkaroon tayo ng hindi or pag-iisip natin or yung puso natin is katulad ng puso ng ating Panginoon Jesus. Nakikita nga natin sa Philippians 2 verse 5, think and act like Christ Jesus. Pero di ba, dahil tao tayo, hindi tayo
kaibigan ng ating Panginoon. Kasi bilang tao, likas tayo makasalanan. Pero meron tayong dapat tularan sa kay Jesus para maging isang maging isang mabuting mananampalataya na hindi lamang nagbibigay or naglilingkod para lang magkaroon sa sariling interes. Una yung sa humility. Nakita natin yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus na kahit maraming tao ang nagdala sa kanya, nagpahirap or nalutyal, maraming sinasabi, hindi niya pinangalandakan, hindi niya pinano na siya yung Diyos, hindi siya dapat ginaganon kasi ang puso ni Jesus ay mapagkumbaba. So, tayo bilang mananampalataya, ganun din sa pagtulong sa kapwa dito sa panambahan, hindi tayo dapat nagpapagalingan na mas malaki yung bigay ko kaysa kay ano. Or, ay, tinulungan ko yan ganon. Kasi dapat yung puso natin manatiling mapagkumbaba. Dahil yun ang puso ng ating Panginoong Jesus. Compassion. Dapat tayo, yung puso natin merong compassion kasi kung wala tayong compassion, yung awa sa kapatiran or malasakit sa kapatiran natin dito sa loob or malasakit dito sa aming panambahan na kung anong kailangan dito sa church or anong kailangan ng ating kapatiran. Ayan, dapat sa tayo dyan kasi yung parang sarili interest na naman lamang kapag hindi tayo nagkaroon ng concern sa bawat isa at dito sa ating panambahan. Tapos, yung isa pang mahalaga na dapat natin matutunan kay Jesus is yung pagpapatawad. Ito yung napakahirap sa atin bilang mga tao sa pagpapatawad. Kaya, napakahirap ito. Kaya kailangan natin mag-continue sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ito, madalas tayo magsak dito sa pagpapatawad. Kasi sa pagpapatawad, dapat lagi niyang kadikit yung salitang love. Which is si Lord lang yung may dakilang pagmamahal sa lahat dahil tayo, kumbaga yung love natin nakadepend lang din sa emotion. Hindi katulad kay Lord ng love na talagang panay, walang hinihing kapalit para yun sa lahat. At isa pa yung sacrifice. Isa rin itong mahirap kasi mahirap mag-sacrifice mag-sacrifice ng financial, ng time. Pero tayo bilang mananampalataya, dapat nasa puso't isipan natin ito na bukal sa loob. Itong mga katangian nito ni Jesus na dapat nating tularan, hindi natin mapapatay ng kapinalan niya, pero dapat natin itong masunod. Pero hindi natin ito magagawa kung tayo ay, yun nga, sabi ni Pastor na na-attend lang ng church, hindi na ina-apply. Kumbaga, yung kulang nakinig, hindi na tayo sa araw-araw na buhay. So, parang baliwala din. Kaya, parang may kapatid yung teaching at saka Sunday school. Mapabasa natin sa Ephesians 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So yun na yung pinanaho kanina ang pagpapatawad ay dapat nasa puso natin. Mahirap pero dapat gawin. Kasi kalakit ng pagpapatawad yung pagmamahal. Sa Mark 12 verse 31, you shall love your neighbor as yourself. So ayan yung pagmamahal nga na ang hirap kasi maano lang sa atin parang bigas na mas muna natin minamahal yung sarili natin kaysa sa kapwa natin. Pero malinaw yun na nasa utos niya ni Jesus Christ nung tinanong siya kung ano yung pinakamahalagang utos. Una yung mahalin mo ang Diyos. Pangalawa yung mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So yung pagpapatawad, pakikiramay, pagmamalasakit sa kapwa, sa simbahan, sa bahay-sambahan, ng pagtulong, pagbibigay, pagsasalamat at paglilingkod sa Diyos ay magiging mas madali, mas masaya, mas magaan. Kung ikaw ay may pusong katulad ni Jesus, kung ikaw ay may pusong dalisay, katulad ng kinakanta natin na pusong dalisay. So sana lahat tayo, yun yung pinag-pray na bilang tao mahirap, pero patuloy natin pag-pray na tayo ay mayroong pusong dalisay para tayo ay maging purposeful kay Lord para magawa natin yung anong kailangan natin gawin sa ating kapwa at dito sa ating panambahan. Kaya wag natin kakalimutan na bakit naman natin kailangan yun ng pusong dalisay? Diba, sa Mateo 5 verse 8, favorite ng mga bata, blessed are the pure heart, for they will see God. So yun yung panghawakan natin, huwag tayong hinayangan. Kung tayo ay meron dalisay na puso, mas madali tayong magbigay, tumulong sa lahat. Dito, hindi lamang sa loob, kung hindi sa labas po ng panambahan na ito. Sa mga lahat ng paborito, salamat. Kumain po tayo. Yes,
Lord, Father God, in heaven, pinadasal natin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, sa buong buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kami nandito, Panginoon, upang makapakinig ng sa banal na salita, Panginoon. Salamat po sa lahat ng blessing, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang lahat ng narito, Panginoon, ay magbibigay ng naayos sa kanilang puso, Panginoon. Walang halong pagmamataas, Panginoon. Walang panginginayang po, Panginoon, kung hindi lahat ay para sa inyo lamang, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa lahat ng pinagkakaloob niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ, the Son. Give thanks with a grateful Tayo tayo. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah. Banal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord, sa tanghaling ito, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, Lord. Patuloy ka namin pinasalamatan, Lord. Dakila ka sa buhay namin, Lord. Salamat, Lord, sa napakinggan namin ng inyong banal na salita, Lord. Simula sa Sunday School hanggang sa Divine Service, Lord. Napaka-importante, Lord Jesus Christ, na magpasa kami ng iyong salita at sa makinig, Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, Lord, ay apply namin ito, Lord, sa aming spiritual buhay. Dahil sayang, Lord, ang pakikinig namin, ang pagbabasa namin, kundi, Lord, ito makita sa aming spiritual na buhay. Lord, hindi namin ito makagawa, Lord, kung sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Dinadalangin ko, Lord Jesus Christ, sa aming pag-uwi. Inatanong po kami, Lord Jesus Christ, kung paano mo po kami dinala dito. Ganun din sa pag-uwi, Lord, inatanong po kami, Lord Jesus Christ. Lahat ng kapurihan, Lord, sa salamat, sa tanong ng pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of honor, all of praise. His name is exalted all around the earth. His name is high above the heavens.
Tapos po natin ang mga kamay kay Lord. Dakila naming Diyos na ito muli, O Diyos, ng iyong mga anak, Lord. Nagtataas kami ng kamay, Lord, bilang simbolo ng aming faith. Maniwala po kami, Lord, na ikaw ang magpapadaloy ng grasya, biyaya. Panginoon, ikaw magbabasbas sa iyong mga anak, Lord. Basbasan mo, dakilang Ama, ang aming mga pasikal, Lord, patuloy mong pasiglahin, palakasin. Receive mo anumang sakit at karamdaman, Lord. Upang sa ngayon, may sagawa namin iyong kalooban, Panginoon. Pangalawa, Panginoon, higit sa lahat, yung aming spiritual na pagkatao, patuloy mong basbasan, dakilang Diyos, palabuin, patibayin, upang mapalakalan ka, kung anumang aming ginagawa. Dakilang Ama, maging aming po mga material gifts, aming mga business, palabuin mo, Panginoon. Ang mga walang trabaho, bigyan mo trabaho. Bigyan mo magandang sahod ang iyong mga anak, paspasan mo, upang maging pagpapala kami sa bawat sa iba, Panginoon. Paspasan mo, dakilang Ama, ang lahat ng aspito ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ang lahat at sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning, everyone. God bless you all. Hello, baby. Sila sister and Asset Square mamaya. Basta. Paano ba ito, Pastor? Dito?